Ito nga pala yung continuation ng vlog ko kahapon. So, hindi pa kasi ako tapos maglinis dito sa kusina. So, eto at naglagay na muna ako ng cover dito sa aming tubig. 2 galon ng tubig yung in-order namin tuwing nagpaparefill kami ng mineral water. At saka meron pa kaming isang bote na tigti 10 liters naman. Ilalagay lang namin sa labas para just in case na maubos yung 2 galon. At least kahit paano meron pa kami mainom. Tuyo na rin pala yung mga plato, kutsara at baso dito sa dish drying rack. Kaya naman inilipat ko na dito sa aming cabinet. Gusto ko na ulit kasi umaliwalas dito sa kusina, kaya yan talaga ang target ko today. At dahil tuloy-tuloy nga ako nagkikilos, kagabi pa, wala pang tigil, nakaramdam ako ng gutom. Buti na lang din talaga, meron pang kanin, tapos meron pa namang ulam. Alam mo ba, kagabi, naglagay na si Pinggoy ng tubig or sabaw dito, kasi naubos nga yung sabaw nung pananghalian namin. So, nag-refill siya, tapos tinimplahan niya ulit para magkaroon ulit ng sabaw yung ulam. Madaling araw, may laman pa, tapos kakaunti na lang yung sabaw. Kapag ganitong mangkok lang yung pinaglalagyan ko ng pagkain, gusto ko tuloy-tuloy yung subo, kaya ayan, ginunting ko na nga yung baka para hindi ko na nga kakailanganin pang magtinidor. At dito nga pala ako pupwesto sa aming computer area. Madalas kapag gabi, ganito yung eksena dito sa may computer area. Dito nakasaksak yung mga mini fan namin para ma-charge, o kaya naman yung mga small light na ginagamit namin sa bahay, or di naman yung mga handheld fan. So, hindi na namin siya diretso ichina-charge sa saksakan. Sa CPU na lang ng computer. Pero may mga times na yung iba ang bagal mapuno or ang bagal ma-full charge. Habang kumakain nga, nagpapatugtog lang ako dito ng mga OPM songs. As in, paulit-ulit yung mga kanta ni Jano Gibbs, Jaya, Ariel Rivera, Rosel Nava. Yun lang yung pinapakinggan ko every time na nakikinig nga ako. Dahil nakakain na ang momshi nyo, busog na naman eto, at diretso na nga ako sa mga gawaing kusina. So, ito kasi yung mga storage basket na yan, pinagpapatong ni Pinggoy sa pinakataas. So, nag-iisip ako kung papaano ko ba marire-arrange itong kusina in a way na papasa siya sa Gusto ko kasing ipatong sana yung dati naming 2-layer na cabinet sa bagong 3-layer na cabinet. Kaso, hindi pwede kasi mas malaki nga yung 2-layer na cabinet namin. So, ang ending, binalik ko lang siya sa dating pwesto. Medyo nagpagod lang ako ng very light doon. And this time naman, itong kitchen cabinet namin na medyo malaki-laki yung aasikasuhin ko. Itong flip door na kitchen cabinet nga pala from SIV Home Deco yan. Talaga namang heavy duty ito kahit nalagyan mo na mabibigat. So, ang ginawa ko is dito nga sa inaayos ko na layer, nandyan yung mga babasagin kong collection ng baso ko, yung kettle na ginagamit ni Pinggoy every morning. And then, sa same layer ko na lang din ilalagay itong mga kape namin ni Pinggoy. So, ayan, at inisa-isa ko na ngang gupitin para mai-organize ko. Nasa same layer lang din yung Ovaltine, yung Cheese Whiz, at saka yung tirang tinapay namin. And then, dito naman sa inaayos kong layer. Bali, magsisilbing pantry na nga ito. And in fairness, medyo dumadami na nga yung layers ng pantry namin. Kasi before, isa lang talaga yung layer tapos hindi pa namin mapo, no? So, ayan na nga, at kahit papano, medyo madami-dami naman yung stock natin this time. Thank you, Lord, talaga. Gusto ko kasing ayusin muna lahat talaga dito sa bahay, lahat ng corner sa bahay, bago ako dumayo na naman ng linis sa kabilang bahay. Kasi iniisip ko, dumadayo ka pa ng Cavite, dumadayo ka pa sa kabilang bahay para maglinis, tapos yung sarili mong kitchen, sarili mong ganyan, hindi mo mai-organize. Madami-dami pala ako nitong Mr. Hot gulaman, so nilagay ko na nga siya sa isang plastic lang para hindi halo-halo. So anyway, eto na nga, at least kapag breakfast, magtitimpla ng kape, o kaya naman mag-i-snack ng sandwich, andito lang siya sa isang layer. Tapos yung usually na inuuwi or galing sa mga take-out na mga creamer, nilagay ko lang siya sa isang lagayan, at saka may tsaa din ako dyan na hindi ko naman naiinom. So, eto na nga yung mga paboritong kape ni Pinggoy na organize na natin siya. Alam mo, ang sarap din talaga sa feeling mag-organize ng mga gamit-gamit kahit simple lang. So, yung ibang stocks nga andito, yung champurrado, pancake, oats, tapos ito kasing mga to, baunan niya na 3 layers. Para mas papakinabangan nga namin itong mga baunan, ginawa ko na lang siyang organizer dito sa pantry namin. O, diba? Pwedeng-pwede. And then next, dito naman nakalagay yung mga pang spaghetti, pang pasta. Then, nandito naman sa kabila yung mga sotangho, noodles, kung ano-ano. Tapos, yung mga nandito, yung mga bihira naming kainin or mga stock lang ng kung ano-ano. Then, yung mga small appliances na bihirang gamitin, nandito lang sa ilalim. Gaya na lang ng egg boiler, air fryer, sandwich maker, waffle maker, donut maker. Nandyan sa ilalim lahat yan. Currently, may dalawang ganitong klaseng Japanese knife yata yung tawag dito. So, naglagay na lang din ako ng hook dito sa gilid para maayos yung lagayan niya. Hindi pa rin
naman accessible sa mga bata yan. So, safe pa rin. And then, dito naman sa dating cabinet namin ng platuhan, nilagay yung mga pangluto, yung mga commonly na ginagamit ni Pinggoy every time na nagluluto siya para mas accessible sa kanya. Next naman, dumako na tayo sa kabilang side niya. Ito naman yung i-organize ko. So, kung mapapansin nyo, ito rin talaga yung itsura ng kulay itim na storage rack namin na nasa labas ng pinto. Magkaiba lang sila ng kulay pero same na same at talaga namang masasabi kong heavy duty yung ganito. Kasi kahit mabibigat ilagay mo dyan, carry. 5 layers nga pala itong metal rack ko. Pero meron din itong 3 layers lang, 4 layers. So ilalagay ko na lang yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Ni-reorganize ko sila tapos pinunasan ko lahat ng mga laman ng mga basket dyan sa aming kusina. Tapos maya nga lang, nagising si Kowa. Then nagising na rin si Pinggoy. So umalis na nga sila. Galing na silang pasitan yan. Kasi doon nga bumili si Pinggoy ng pang-ulam namin. Bumili na rin siya ng take-out na lugaw na paborito namin. Tapos bumili rin siya ng pangkulay sa buhok. Ang sipag niyang magkulay ng buhok. Sana all. Alam, napapansin ko, hala, dumadami talaga yung uban ko. Pero natatakot naman ako mag-DIY na kulay ng buhok ko sa sarili ko. Kasi feeling ko hindi ko siya ma-achieve na mapapantay. So next time, hopefully makapagpaayos nga ako ng buhok kasi ang tsaka-tsaka na nga rin niya. After namin makapag-breakfast niyan, bisi-bisihan ulit si Pinggoy dito sa kusina dahil magluluto na nga siya ng pang-lunch namin. Tapos after niyan, tsaka lang ako nakatulog, ang himbing ng tulog ko. Tapos hapon na nga ako nagising. Diyos ko, nasira na naman yung body clock ko, yung sleeping pattern ko. Sira na naman. Alam mo kung merong isang bagay na hindi ko kayang tipirin talaga is ganyan, kain sa labas kasama ng pamilya ko. Kasi kaya kong magtipid sa sarili ko yung pa-massage, paayos ng buhok, mga ganyan. Wala sa akin yan, okay na okay lang kahit magtipid ako. Pero pag mga kain sa labas, hindi ko talaga siya kayang mapigil. Alam mo, sobrang na-appreciate ko nga si Pinggoy dahil napaka hands-on niyang daddy, maasikaso siya sa amin. Parang princess treatment sa akin, sa mga anak namin. After niya nga palang maihatid si Pinky, eto at nagluto na nga siya dito ng pang-lunch namin. Tapos pagka-uwi nga nila, after niyang sunduin, eto ang daming sulat-sulat sa likod ng uniform ni Pink. Nag-iisa lang yung set ng uniform niya. Tapos eto nga pala merong pinamigay si Mayor Art sa mga estudyante. So habang ina-unbox ko, ganito kasi yung nangyari. So pag-uwi ni Pinggoy, ang bungad ba naman, love, nabully si Pinky, nabully yung anak mo. So syempre pag yun yung narinig mo, talagang iinit agad yung ulo mo. Ano nangyari? Bakit nabully? Ganyan. So, meron palang classmate si Pinky na lalaki na ang kulit-kulit daw. Yun yung nagsulat sa uniform ni Pinky. Nagsusumbong naman daw yung anak ko sa teacher. Tapos, ang kulit daw talaga nung batang yun. So, ang ginawa ko, nag-message ako doon sa group chat ng mga parents, nakasama yung teacher. So, sinend ko sa group chat yung picture nga ng uniform ni Pinky. And then, nag-message ako doon. Sabi ko, umuwi po yung anak ko na may mga sulat yung uniform niya. Tapos sabi ko, pakisabihan na lang po sana ng parents ng bata para hindi na maulit. Nag-reply naman din yung parent and ang sabi nga ay napagsabihan na daw nila at hindi na daw mauulit. Tapos after a few days, meron nakausap si Pinggoy na isang parent habang hinatid niya nga yung bata. Sabi niya, ay naku, yung anak ko nga, ginupitan ng buhok ng batang. Nakakaloka, grabe. Pero hindi naman daw siya inaaway nun. Parang nangungulit lang talaga. Sabi rin ng teacher, hindi na nga daw pagtatabihin si Pinky at saka yung batang yun na nanulat sa kanya. Hindi ko lang din talaga mapigilang mag-worry kasi naranasan kong mabully nung elementary ako galing sa mga lalaki kong classmate. And grabe talaga, mas matindi. Pero hindi ko naman ini-invalidate yung naramdaman ng anak ko. It's just that, syempre, ayokong ma-experience niya ngang mabully as much as possible. Kaya kapag may mga ganyan, sinasabihan ko si Pinky na ipaalam agad sa teacher and then ipaalam sa amin, wag magsisekreto, mga ganyan. Alam mo, feeling ko kaya rin nainis talaga si Pinggoy nung nakita niya nga may sulat-sulat sa uniform ni Pinky. Kasi every day, after school, diretso na nga yan si Pinggoy sa banyo para magkusot, magbabad ng uniform niya. So, ibig sabihin, bonggang kusutan na naman ang gagawin niya para lang matanggal yung mancha ng uniform. So, maliban sa bag and school supplies at tumbler, may PE uniform din palang na ibigay. And sa mga mommies dyan, gusto ko lang malaman kung ano yung ginawa ninyo sa mga anak ninyo. Kasi napansin namin na sa lower na front tooth ni Pinky, merong isang umusbong na ngipin. Hindi pa naman
paano umuuga yung existing na tooth niya. So ano bang ginawa nyo doon? Pinadentist nyo ba? Kasi every time na sinasabi nga namin punta ng dentist, ayaw ni Pinky, natatakot siya. So let me know naman kung anong mga paraan yung ginawa nyo. Baka kasi maging sungki yung anak ko. Alam mo ba, Diyos ko, nung bata ako, insecurity ko talaga yung kasungkian ng ngipin ko, malala. Anyway, eto nga pala ang niluluto ni Pinggoy for our lunch naman. Request daw ito ni Pinky, kaya naman namili siya ng isang buong manok. Tapos, ayan at nagpiprito na nga. Alam mo, akala ko kapag naikabitan namin yung buri blinds, mailelet go na namin itong Unilove na hinaharang namin pantakip sa gate. Hindi pala, kasi ginagamit pa rin ni Pinggoy para daw hindi masyado pumasok yung hangin kapag nagluluto siya. Huwag nang maulan. Basa ka ko sa eskwelahan. Window. Anong bag ko check ng color, ng kulay? Kulayan ng and pula. Sino po ng kotse? Sino? Mami, bumili ako ng kotse bumili ako ng e-bike at ng kotse. Wow, talaga? Very good. Opo! Magaling ako. Magaling ka talaga. I love you. Good job. Mami, sabi ni Kuromi, papasok sa eskwelahan, ha? Sabi ni Kuromi. Opo! Galing. Alam mo, nakaidlip talaga ako niya. Nagising ako sa ingay ni Pinky dahil nagpa-practice siya ng Tagalog. Nakaharap pa sa bintana. Nag-iiba talaga yung tono ng boses niya every time na nagtatagalog siya. Pero ang bilis ng progress niya. Ang bilis niya makapagsalita ng Tagalog. Even si Kowa, marunong na rin mag-Tagalog. Bakit ko ba sinanay na Inglesera yung mga anak ko? Hindi kasi talaga ako marunong mag-English nung bata ako. As in, kahit nung nakagraduate na ako ng college, nag-apply pa ako sa call center noon. English barok. So, ang hindi ako nakapasa doon sa unang international call center na in-applyan ko. Naisip ko lang, pag nagkaanak ako, gusto ko mga Inglesera sila. But at the same time, for sure naman, mapag-aaralan nilang mag-Tagalog dahil nasa Pilipinas lang din naman kami. Gusto ko nga rin sana marunong silang mag-Bisaya, pati ibang language, para at least marami silang alam ba. Pero darating tayo dyan. Ay grabe na, medyo napahaba na naman itong mga kwentuhan natin. So anyway, ito nga pala yung bagong Stitch na tumbler na gagamitin ni Pinky sa school niya. So ayun lang naman yung mga ganap. Thank you very much for watching. Bye!